What's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video is isi-share ko sa inyo yung mga na-upgrade ko na dito sa sasakyan ko mula nung nilabas ko to nung March. So yung unit ko nga pala is Toyota Avanza J 2023 manual transmission. Alright, dito sa labas guys, kung makapansin nyo is meron na siyang garnish set. Ito, yung kulay, yan, kulay stainless. Ito, so stainless yung napili ko kasi common na lang yung itim. So ayan, meron siya sa harapan, sa headlight, tapos ayan, paikot. So ayan yung na-upgrade dito sa labas nya. So mamaya ipapakita sa loob yung mga na-upgrade ko dun sa loob nya. Yun, kaya ko siya nilagyan ng garnish kasi pag binubuksan to, yan guys, pang mga nagbubukas dito, lalo na pagka mahaba yung kuko, naiiwan yung hairline. So nagkakaroon siya ng mga gas-gas na minsan galing sa kuko, minsan naman galing sa singsing. So para maiwasan ko yun, nilagyan ko na siya nito, yung garnish nga, para may protection siya kahit papano. Ito rin sa likod, yung yan, sa brake light nya, syempre hindi lang yan para magdagdag ng accessory. So protection ni din yan sa mga gas-gas or mga bump na minimal lang. So dito naman sa loob guys, ito yung sunod na in-upgrade ko dyan, yung mattings. Ito, extended mattings. Ayan, hanggang dito na siya, para kahit na medyo mabuhangin yung sapatos natin or chinelas, makakaiwas tayo dun sa mga gas-gas. Ayan, extended na siya. Ayan, mataas na rin siya, kaya pag lilinisin siya madali lang kasi ito pwedeng mabasa, tapos pupunasan lang natin ng basahan, malinis na kaagad. Ayan, ganoon din sa kabila, ganoon dito sa second row. So ayan, ayan yung napili kong mattings kasi ayan, extended na siya, hanggang dito na siya. Ayan, madali lang din siya linisin, pupunasan mo lang siya ng basahan, na basa. Ayan, so pwede siya sa ulanan, kahit mabuhangin, madali lang siyang i-vacuum. Hanggang dito yan sa third row. Ayan, silipin natin. Ayan, so ayan yung mattings na inilagay ko kasi yung stock na mattings nito is maliit lang, hanggang dyan lang. So tsaka pag maulan, pag basa, nai-stuck yung tubig, bumabaho. O kaya pinalitan ko nitong extended mattings na to para mabilis linisin, tapos hindi nai-stuck yung tubig at hindi rin bumabaho. At syempre guys, dahil araw-araw ako nasa kalsada, nagpalagay na rin ako ng dashcam. So dito sa dashcam ko is nakikita rito yung front and back. Ayan, pwede rin natin yung harapan lang yung nakikita, or pwede rin natin yung likod lang yung nakikita. So isuswipe lang natin siya. Ayan, pero syempre mas maganda pag dalawa yung nakikita natin. Tapos kagandahan pa nito, loop recording na to. Tuloy-tuloy yung record niya habang bumibiyahe ka, and then kapag napuno na yung memory card niya, automatic na mawawala na yung mga naon ng record niya. Then mapapalitan na yun ng mga bagong record. And then kapag gusto mo namang kuhanin, halimbawa nagkaroon ka ng aksidente or hindi inaasahang pangyayari sa daan, pwede mo rin siyang kuhanin. Ita-transfer mo lang sa phone mo para mapanood mo yung video na nangyari or nakuhanan ng dashcam mo. So ito, QCY nga pala yung brand ng dashcam na ikinabit ko para branded. And then syempre, ayan, pinalagyan ko na rin nga pala to ng TV Plus. Eto, ayan, may mga vlog din ako nyan. So may TV Plus na rin itong unit ko, kasi itong unit ni Avanza J, meron siyang head unit na ganyan, pero wala siyang katulad dito na TV. So for entertainment purposes, so pinalagyan ko na rin siya ng mga channel para at least kahit paano, 'di ba? Kapag mga long ride nakakanood tayo. Siyempre guys, dahil minsan ginagabi rin ako ng biyahe, siyempre si Avanza J wala siyang fog light, 'di ba? So ayan, pinalagyan ko na rin siya. Ayan. So pag bumibiyahe ako sa gabi, maliwanag na yung kita ko dun sa loob kasi nga meron na akong fog light. Kasi wala yan fog light si Avanza J nung kinuha ko yan. Kaya ngayon, ayan, nag-upgrade na rin ako, pinalagyan ko na rin ng fog light. At siya nga pala guys, naka-tinted nga rin pala ako, paikot. Ayan, super dark yung tint ko, so hindi ako nakikita sa loob, super dark. Pero dun sa harapan, naka-medium lang ako. Ayan,
Ito, naka-medium lang yung harapan ko kaya medyo maliwanag. Pero pag sa gabi, kung wala akong fog light, madilim na talaga. Tapos syempre guys, pinalagyan ko na rin yan ng rain visor. Ayan o. Rain visor para pag umuulan, gusto mong buksan ng konti yung bintana mo, meron kang protection sa ulan. Ayan, rain visor. Dito naman sa loob niya, yung mga upuan, tinanggal ko yung seat cover ko na tela kasi medyo madumi na. Tapos medyo makati-kati na pag umuupo ako, kaya tinanggal ko muna. Tapos bala ko rin siya palagyan ng leather seat cover, so nag-iipon muna ako. So bali yun na lang naman yung kulang dito. Tapos yung mugs, ayan, yung mugs na lang naman. So ayun guys, yun yung mga pinalitan ko dito sa sasakyan ko. Yung rain visor pinalagyan ko, tapos tinted ko siya ng super dark para hindi mainit sa araw. And then yan, yung garnish set. Tapos sa loob naman is yung, ayan, yung mattings, extended mattings sa loob. Tapos ito yung dashcam natin, TV plus, and then yung fog light natin. So ayun yung mga na-upgrade ko dito sa sasakyan ko. So ayun, 25,000 na nga pala yung nagastos ko sa pag-upgrade dito sa sasakyan ko. Dito sa fog light nya, 4,000 yung nagastos ko dito pagpapakabit, kasama na yung fog light, labor at lahat. Dito naman sa dashcam, 4,000 din yung pakabit ko nyan, kasama na yung labor at lahat-lahat na din. Dito naman sa TV Plus, 4,000 din yung pakabit ko nyan, kasama na yung labor at lahat-lahat na din. Dito naman sa mattings ko na extended is 3,500 yung bili ko dyan. Tapos ano pa ba yung mga nadagdag natin? Dito sa garnish set na dinagdag ko is 2,500 yung bili ko dyan. Sa visor naman is 2,000 at sa tinted 5,000.